So, Cavs at saka Celtics, no, game 4. So, wala itong si Donovan Mitchell, hindi naglaro, no? So, definitely dahil wala si Donovan Mitchell, mas malaki ang probability na manalo itong Boston Celtics. Well, 3-1 na yung series na yun. Okay, pero ang kagandahan lang sa ginawa ng Cleveland, pumapalag sila. Ang score is 109-102. 7 points lang ang lamang. Nawala itong si Donovan Mitchell, no? Yung Darius Garland na napakagaling na player na na-trade sa Cleveland together with Donovan Mitchell, lumabas yung laro. No, si Strus na galing sa Miami na may playoff experience, nakatulong din. So, well, talagang dahil wala nga si Mitchell, talagang favorable para sa Celtics yung manalo. Dahil parang ang hirap naman isipin, magpakatotoo na tayo na wala si Donovan Mitchell tapos matatalo yung Boston. Parang hirap paniwalaan nun. Katangahan na lang yun kapag natalo pa yung Boston nang wala si Donovan Mitchell. So given na manalo sila, no? At saka maganda rin itong ginawa ng Cleveland kasi nakarating sila sa second round. So ibig sabihin nakalagpas sila nakalampas sila ng first round. Nakalagpas sila ng quarterfinals without LeBron James kasi yun yung isa sa playoff isa sa mga playoff victory. Ibig sa NBA kasi kapag lalo na sa playoffs, masasabi mo lang na playoff victory yun kapag nanalo ka ng 7 game series. Nung panahon nila Jordan, bago ka makarating sa NBA Finals, dadaan ka sa best of 5 na series. Bago ka makarating sa Conference Finals at sa NBA Finals, meron ka pagdadaanan na 5 games. Yung quarterfinals at semifinals. Ngayon, lahat game 7. Lahat yun 7 games. So, pag naipanalo mo yung series na yun, playoff victory mo na yun. O playoff series victory, yun yung exact term doon. So, congratulations pa rin dito sa Cleveland na nag-move on na without LeBron as a player. Alam naman natin hometown ni LeBron itong Ohio. So, it's a good thing na maganda ang pinapakita ng Cleveland kahit wala si LeBron. Yun nga lang, nakabangga mo yung talagang powerhouse sa Eastern Conference. So, yun lang po.